Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, pinalabas nga nila Ramon, Tanggol at Bubbles kina Espinas na napatay umano si Tanggol sa loob ng mansyon ng mga Montenegro matapos umano nitong pasukin at balaking itakas ang asawa ni Ramon. Sa pagbalik nga ni Bubbles sa kulungan ay siya lang ang mag-isa at hindi nito kasama si Tanggol at isa nga ito sa kanilang plano na palabasin na patay na si Tanggol. Kaya naman sa pagkikita nila ni Espinas ay agad niyang ibinalita kay Espinas na may masama umanong nangyari kay Tanggol. Hindi naman nagduda itong si Espinas kay Bubbles dahil malaki nga ang tiwala nito kay Bubbles. Ngunit si Makasantos at Balatukan ay hindi naman naniniwala sa sinabi ni Bubbles at ang duda umano nila ay nagpakalayo-layo nga itong si Tanggol. Napagbuntungan nga ng galit ni Espinas si Bubbles at sinisi niya ito sa nangyari kay Tanggol. Ayon kay Espinas na bakit pumayag si Bubbles sa gusto ni Tanggol at bakit niya ito hindi pinigilan. Depensa nga ni Bubbles na sinubukan niya umanong pigilan si Tanggol ngunit matigas ang ulo nito at wala na siyang nagawa kundi sumunod sa gusto ni Tanggol. Dagdag pa nga ni Bubbles na hindi naman umano nagtangkang tumakas si Tanggol kaya naman pinagbigyan niya umano ang hiling nito na makita ang babaeng pinakamamahal niya at ito nga yung asawa ni Ramon Montenegro na si Mokang. Sa kabilang banda, nang makita nga ni Olga si Tanggol at Mokang na nasukol na ng mga tauhan ni Ramon ay wala na siyang magawa. Maya-maya pa ay sinabi ni David kay Olga na kailangan niya ng tumakas dahil panigurado umano kapag nakita siya ni Ramon at nalaman ang kanyang pagpapanggap ay siguradong papatayin siya nito. Pinigilan naman siya ni Olga at agad na pinapasok sa kwarto. Naisip ni Olga na ngayon nasukol na ng mga tauhan ni Ramon si Tanggol ay maaari niyang idiin si David na wala siyang kinalaman sa pagpapanggap nito at uunahan niya ngang patayin si David bago pa ito makapagsalita kay Ramon. Samantala, nang makita nga ni Ramon si Mokang at ang lalaking nagtakas dito ay laking gulat ni Ramon. Agad ngang tinanong ni Ramon ang pangalan ni Tanggol. Dito ay sinabi ni Tanggol na siya si Jesus Nazareno de Magiba. Nang marinig nga ito ni Ramon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil nasisiguro niyang ito talaga ang kanyang tunay na anak. Tinawag naman niyang anak si Tanggol na siya ngang ipinagtaka ni Mokang at Tanggol. Ayon nga kay Tanggol na bakit siya tinawag na anak ni Ramon. Dito nga isinalaysay ni Ramon ang lahat kay Tanggol. Bigla naman bumalik lahat ng alaala ni Tanggol ng mga pinagdaanan niya sa kanyang kinalakihang amang si Rigor. Iginiit nga ni Mokang na kaya siguro ganun na lamang kagalit si Rigor kay Tanggol dahil hindi pala siya nito tunay na anak. Pinatawag naman ni Ramon si David sa kanyang mga tauhan at nang makita nga ni Tanggol si David ay laking gulat niya kung ano ang ginagawa ni David sa mansyon. Dito nga ay sinabi ni Ramon na tinatarantado siya ni David dahil nagpanggap itong siya si Tanggol na anak niya. Nagmakaawa naman si David kay Ramon na huwag papatayin ngunit desidido nang tapusin ni Ramon ang buhay ni David. Humingi naman ng tulong si David kay Tanggol ngunit hindi na siya pinakinggan ni Tanggol dahil sa dami ng kasalanan ni David kay Tanggol. Pilit na pinapaamin ni Ramon si David kung sino umano ang nag-utos sa kanya para magpanggap na Tanggol. Ngunit nang magsalita na si David ay agad itong binaril ni Olga na ayon kay Olga na ang kagaya ni David na mga mangloloko ay hindi na umano binubuhay pa. Galit na galit naman si Ramon kay Olga dahil sa ginawa nito. Ayon pa kay Ramon na kaya pinatay ni Olga si David para hindi masabi ni David na kasabwat niya si Olga. Itinanggi nga ni Olga ang mga paratang ni Ramon na siya ang utak sa pagpapanggap ni David. Nagsalita naman si Tanggol na hindi siya maniniwala na hindi kasabwat ni David si Olga. Ayon kay Tanggol, si Olga ang nagpadala ng abogado sa kanya upang tumulong sa kaso niya. Ngunit kabaliktaran umano ang nangyari dahil mas lalo siyang nadiin at tuluyang nakulong. Kaya namang kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.